Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ang endgame natin dito sa ginagawa natin na to, sir, kung ako lang ang tatanungin, ang endgame natin dito ay magkaroon ng matahimik na at mapayapang West Philippine Sea kung saan ang bawat bansa dito sa rehiyon na to would respect yung sovereign rights ng lahat ng bansa, no? But again, this is not for us to decide, no? Ang magiging endgame na lang natin for the transparency is to make sure na ang lahat ng batang Pilipino or kahit anumang edad ng Pilipino ay alam kung ano ang pinaguhugutan ng administrasyon na to at bakit kailangan nating tindigan ng West Philippine Sea. I think that's the ultimate endgame of why we need to do this. Kung hindi again, kung ako kapapaguran ko na humarap sa media, magsabi sa Pilipino na ang nangyaring ganitong insidente, harassment ng Chinese Coast Guard, anong mangyayari sa Pilipinas? Babalik ulit tayo sa mga panahon na ang mga Pilipino, hindi na naman nila alam na meron palang harassment na ganito. Babalik na naman tayo sa panahon na iisipin natin na okay lang pala tayong hinaharas. Parang it's because they lack information. Hindi mo na naman magigising yung damdaming patriotismo ng Pilipino. Kaya dapat, every time, given an opportunity, we need to amplify this, make our voice louder, face the public, inform the public about what's happening. Dahil para sa akin, ang mga Pilipino, it's your rights, no, to know kung ano ang laban ng West Philippine Sea. And our end game, kung lahat ng Pilipino alam na to, is to make sure, no, na ang laban natin na to will go beyond after 2028. Na ang mga Pilipino are properly educated, well-informed about our fight in the West Philippine Sea. At ito ang magiging punot dulo ng laban ng 2028. Na sa mga susunod na eleksyon, no, ang iuupo natin ay ang Pangulo ng Pilipinas, na katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, natitindigan ng China, at sasabihing he or she will not surrender a square inch of our territory to any foreign power. Thank you, sir. Magandang sagot. Clarista, next. Sir, yung no comment ni VP Sara, ay hindi po ba siya nakaka-low moral sa mga kasama natin Coast Guard? At saka, para sa iyo, sir, importante ba na malaman ng masang Pilipino yung stand ng ating Vice President regarding sa West Philippine Sea? Well, una sa lahat, no, I would like to respect the statement of President Bongbong Marcos that he also understands na ang inahawakang posisyon ni Vice President Sara Duterte ay wala naman talagang direktang kinalaman sa West Philippine Sea. Secondly, alam naman natin na si Vice President Sara has a lot of followership, no? Maraming mga Pilipinong mga kababayan natin sa Mindanao ang sumusuporta pa rin sa kanya at saka mga naging supporter ng kanyang ama ng nakaraang administrasyon. So kung kami lang din ang tatanungin, we would really appreciate, no, kung our beloved Vice President will say something about the West Philippine Sea. But of course, hindi naman kami pwede magbigay ng direktang, we cannot force her to say something. Kaya nga na sinabi ni President Bongbong Marcos, ang posisyon niya naman ay Vice President and Secretary ng Education. But kung gagamitin din naman natin ang kagawaran ng edukasyon, sa totoo lang, marami rin sanang magagawa, no? Ang opisina ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng tamang edukasyon at informasyon ang mga kabataang Pilipino. Dahil we know for a fact na in China, for example, they have institutionalized their belief na kanila ang buong South China Sea dahil sa napakaagang orientasyon ng kanilang mga kabataan. So kung si Vice President Sara will also use her position with alam mo yun, yung talagang in support of the advocacy of the President, I think it will really go a long way. Sir, follow-up question. Ayun dun sa Cagayan, sir, alam naman natin na dumadami yung mga Chinese student daw doon. Ngayon sa tingin nyo, ano babasa nyo yun, sir? Naniniwala ba kayo mga estudyante ba talaga yun? O mga sundalong China nagpapanggap estudyante?
Well, una sa lahat, no, I think nagawa naman ng maayos na investigasyon na to. I mean, security agencies are looking into this sa pagtaas ng bilang ng Chinese student dito sa Cagayan. Pero, again, even before commenting dito sa issue ng estudyante, alam naman natin ang probinsya ng Cagayan, ano ang stand niya pagdating sa EDCA, ano ang stand niya pagdating sa mga Amerikano, sa balikatan exercise. So we can just think of any other reason na totoo bang estudyante nga talaga to or may collusion between whoever, no, without naming names, kung bakit tumataas ang bilang ng Chinese student dito. Sir, with regards to the Chinese students na in Cagayan, ay nabasa ko sir na news, online article po, na sa US umano, sa Germany, at saka sa Sweden, ay nangyari na ang China ay naglagay ng spies of, army of spies using Chinese students. How can you comment about that, sir? Sir, to be honest, no, hindi ko pa nabasa tong article na to, but I'll look into this. Pwede ko pong ibigay sa inyo, sir. Actually, may content ako dyan, sir. Sige, sir. Wait. One more question. Sorry. Chendas line invented by China in 1940s versus the Murillo-Villard map of Spanish map itself ng Pilipinas na iginulit noong 17th century. Tungkol din po doon sa question kanina, na may nabasa din akong article na talagang inililecture sa mga paaralan sa China na itinuturo na ang West Philippine Sea ay pag-aaral ng China. Sa palagay niyo po ba, sir, ay maaari nating ilagay sa curriculum ng edukasyon natin na ituro na atin talagang West Philippines? Well, una sa lahat, no, I would like to give credit kay retired Associate Justice Antonio Carpio. Siya naman ay meron pa rin mga speaking engagement in other universities, nagbibigay, nag-explain itong position natin sa arbitral award, and of course, also the significance itong Murillo-Villard map. Naniniwala ako, as what I mentioned a while ago, no, kung ating pangalawang Pangulo will use her position tungkol sa edukasyon at pagbibigay ng tamang informasyon sa ating mga kabataang Pilipino, masusuportahan niya at ma-institutionalize natin yung ganitong kaalaman para sa ating mga kabataan at siguraduhin na ang mga kababayan natin will still be able to understand kung ano ang pinaglalaban natin dito at ano ang basihan natin sa posisyon na to. Okay, sir. Thank you po. Sir, last word, message para sa buong Pilipino at mga kabataan. Well, una sa lahat, no, ang kailangan nating suportahan dito sa laban natin na to ay si President Bongbong Marcos. Mula nung day one ng kanyang panunumpa bilang Pangulo at ngayon sinasakatuparan niya ang kanyang pangako na we're not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Ang mga kababayang Pilipino, kailangan po nating suportahan ang paninindigan ng ating Pangulo rito. Ang laban po ng West Philippine Sea goes beyond the administration of President Bongbong Marcos. This will go beyond 2028. Pero kailangan pa rin po nating isustain to. We need to understand ang laban ng West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino. Thank you, sir.